So ayan, meron na po tayong isang tambak. Yan, kailangan ding ihakotin na yan. Na? Dinali nila ko yun. Lugot ng daw, no? Oo nga, no? Kinain. Pwede na yan. May pahinog na rin naman. Huy, sarap siguro kung may solar ka na nito. Ayan, nandyan po si Kuya. Dahil naano niya na yung electricity natin. Yung mga di ba siya yung electrician? Inaano niya na po yung mga linya ng kuryente. Preparing for the installation. Ayan. Kaya lang mauudlot pa. Friday sige yan, site visit. So ipa-finalize na namin. Tapos tawag dito, sana next week may install na. Kaya lang ay Siargao naman po kung sabi ko tuluwag kasi Lugot ng baka. yung doon sa ano, sayang ano, Mataba na rin. wala tayong nabali, itayo mo uli. Hindi mo, balik talaga. Yung sa taas niya, yung pinakataas. Diba bunga to? Oo. Yung punong niya dito. O di kunin mo na. Tapos i-install sana ng next week. Kaya lang alis naman po kami. Hindi naman po pwedeng hindi ko i-vlog, di ba? So ayun. Kinain daw ng baka sa kabila yung yung saging kasi nakalabas yun yung sinasabi ko na pag may bunga o ipapaling dito. Kaya masyadong dikit kasi tinanim. Pero okay lang, ganun talaga. Kaya yun dito inaano ko din wag masyadong dikit. Ayan, so sayang nabawasan tayo na isang latundanes. Yan po yung ating mga isda. Gumanda yung tubig. Tapos may wala tayong mapatrabaho. Tayo nito. Crisis na, grabe. Nakatapos ang gera. Ayan ito sana malagyan ng Carabao manure. Tapos ang ganda ng ng lupa. Ayan hahalo natin to ihahalo natin to. Ayan para gumanda-ganda naman. Pwede na, ganda naman. Pwede nang iba to. Hindi gaano kaganda. Tapos si Kongkong nagpahukay na ako para lipat yung mga saging. Ayan, medyo malayo na. Diba? Maganda. Init, no? Talagang gamit mo yung mo dapat yan may sombrero ka pa. Yan lipat na natin yung saging. Mas malayo, mas malapit na dito. Yan. Sabi ko yung mga malalaki, tapos yung mga basura linisin na. Ayan mga lata, mga plastic. Tapos ito, paano kaya nang gagawin natin? Paganda sana matakpan din para bulok na yung mga twigs na yan. Dali daw ng baka. Wala naman tayo magagawa doon Nag-over the bakod yung natin yung saging natin Kaya pag magpapatanim ako, ilalapit-lapit na ng kaunti. Huwag na masyadong malayo. Ganda ng pagkakadilig ko dito Yan ang maganda Yari ang may hinog na yon. Kaya lang yun, hindi naman ganun katamis. Tingnan nyo kakadilig lang. Pero tindi pero ano pa yan, okay pa yan. Basa pa yan. Grabe. So ayan, meron na po tayong isang tambak. Yan, kailangan ding ihakotin na yan. Si Nel ay wala.
nag-outing sila. Kaya lang yung stepfather niya, ang stepfather po ni Nel ay retired army o navy ba, basta ganun. Ngayon dito na po nakatira. Ngayon nag-book siya ng ano sa may bandang Subic, na scam ng almost more than 60,000 yata. Dala sila. Mahirap talaga, dami scammer sa Facebook. So yun, na-scam po. Pero tumuloy pa rin sila. Yung nga lang, na-scam na. So mabigat-bigat. 60,000. Inayaran niya na daw lahat. Baka ang susunod ito, ano kaya, talian na lang nila. Ito. Eh, baka ito ang isunod. Sayang ano. Hinila na Dinali nila ko yun. Nugot ng daw, no? Oo nga no, kinain. Yan. Pwede na yan, may pahinog na rin naman. Tapos kinain pa yung bunga. Oo, kuya. Di ano, ito, anuhin mo yung, wag maabot ay no, yung dahon na yan no. Putulin mo na kung yung maabot nilang dahon, Okay. para hindi na mahila. O kung pwede mo pang tukudan, para hindi, sayang yan eh, maliit pa oh. Putulin mo yung dahon. Pati yung doon, yung malaking dahon na yun. Mas mature naman na yun, sayang ano. Oo, matanda. Mas magulang yun eh. Dito eh. Ayan oh, dinadali din nila. Tingnan mo, nakayuko na oh. Tingnan mo, nakain din nila yung... Oo nga pala, yun. Oo. Hindi naman natin ano yan. Kasalanan natin yan. Masyado tayong malapit nagtanim eh. Dapat dito. Na. Yeah. Medyo dito oh. Tanim. Dito siguro. Dito. Sayang din eh. Kailangan yung bulong. Ha? Kailangan yung bulong, ito. Oh, yan. Hindi maabot. Okay na yan. Kukuha ka ng saha dito. Ito kuya, kumuha na ako sa ito eh. Yan, nakakuha na ako. Yan. Yan o. Dalawa. Tapos tanim ka pa ng saging dito isa. Dito medyo ano natin yan, i-maximize natin. Tapos dito isa pa. Dito mawawala naman to eh. Dito kasi mawawala na yung mga papaya. Saging nyug na lang ang matitira dito. Okay. Tapos yung isang ganito kung tanim mo na dito oh. 1, 2, 3. Dito. Isang sintones. Dito. Ganda. Kinain. Ito. Ayos na yan. Disgrasya yung saging. Pero magulang na yun, may hinog na yun. Pero hindi pa. Sabi ko nga, yun yung tipong ganyan kagugulang yung hina-harvest na pangtinda. Yung mga ganito. Yung mga ganito, yung iba hina-harvest na po nila yan kasi isi-ship pa nila, iba biyahe pa. Kabagay kasi ang latundan ang bilis pong mahinog. Pero may hinog na po yan. Kaya lang, tingnan nyo oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung corona. Pag marami pang ganyan, yung mga baguhan po sa pagsasaging, yan po ay sign na hindi pa ganun ka gulang. Kasi kusa po yan malalaglag, natutuyo yan kusa, malalaglag yan. Kaya nga ito sabi ko, yan. Ganda. Hindi yan mamamatay. Kailangan talaga binabawasan.
kasi hindi po magiging mataba yung buti ito may sandalan na pala ito, yung malunggay no. Kasandal na siya oh. Ganyan yan. Isang truck pa lang dumating. Isang truck. Tapos magpupron tayo ng ano. Grabe na po ang init. Tindi. Isang truck. Ano kaya ang nangyari sa mga ibon ko? Nakaka-stress po ako dahil yung isang pinakamagandang breeder ko na inaalaalagaan kong nawawala ngayon. Tapos marami pa pong mga ibang breeder din na nawawala ngayon. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Sabi ko nga baka may ahas na naandyan sa loob. Kasi kung ano lang naman, paano kung may ahas na kumain, pag kinain niya hindi na siya makakalabas, di ba? Makikita mo wala namang bakas ng pusa, wala namang bakas ng ahas. So medyo nakakapanlumo, stress din kasi sabi ko nga nawawalan tuloy ako ng gana pagka ganyan. So ayun na kahapon hanap ako ng hanap, wala talaga. Tapos ngayon nung nag-check ako ng ibang mga breeder, dami pa lang nawawala. Ayan, dami po ang ano ngayon, init. Kahit basa ang tingnan nyo, intindi. Wala pa naman ako ng mag-aano po kami ni Bebe, pinag-iisipan ko kahapon kasi dapat aalis kami. So gusto kong bumalik ng Dagupan para ako makapag-vlog din. Pero sabi ni Bebe, kung didiretso tayo ng Zambales, wag na muna kasi hindi pa naman bibili ng isda. Sayang naman, sabi niya, kung punta tayo doon ng walang pakay, which is totoo naman. Ngayon, sabi ko ano kaya ang magandang ikutan. Actually talagang ako'y I'm tired na rin naman. minsan po although nag-i-enjoy po ako, kaya lang sabi ko gusto ko puro Zambales ang biyahe kasi alam niyo na, doon mamimili ako. Pero pagka yung sabihin nung pupunta at hindi mamimili, talagang hindi ko din tawag ng trabaho ba. Pero kailangan po natin maghanap buhay at may diesel pa naman tayo habang may diesel pa. So ayun po, kaya sabi ko mag-La Union na lang kami, and then ikutan uli natin yung La Union, tapos sa Labrador, pwede pa tayong pumunta ng Labrador, tapos sa Dagupan. Ayun, ikutan natin yan. Tapos si Tuna King, gusto kong daanan, sana bukas siya. So although panahon naman ng tuna ngayon, makabili tayo ng pang dinner na tuna na sashimi, diba? So tingnan na lang natin, may makukuha po tayo. Sa Bawang daw yun sakto dadaanan naman. Mamaya lang po, nag-vlog lang po ako at wala man tayong pang upload mamaya before adventure. Yun, pinakita ko lang yung sad news nga. Ayan, stress ako, napapanaginip ako kagabi. Inis ako kasi syempre diba, tapos yung ibang mga breeder pa, yung may mga nakuha pa ako kay Brother J na binigay niya nung mga maraming gaganda na naandyan lang pero wala din. Ilan na lang nakikita ko. Sabi ni Papa yan, check natin kung may ahas. Mamaya nakapasok yung ahas, pero wala naman kasi kung nakain siya, dilalaki siya, di ba? Hindi na siya makakalabas kasi ang liit po ng butas nung ating yung ating mga sa loft, maliliit po, walang makakapasok din na basta-basta. Ito ready for harvest na to.
Grabe ang, kung gusto niyo po talaga magdidilig kayo ng tanghali, sabi ko pa naman hindi na ako nagsuot ng aking sleeve, hindi ko na sinuot, natokso na naman tayo magdilig. Yan nyo, oh. Ayan, pang next week pa natin, ay pang ano, pwede pa natin tong magamit. Haba na kasi, ang damo pa. Grabe ang init. Panalo ang mga naka-solar ngayon. Dami pong nagpapakabit. Si GN po ay problema din dahil kahit marami po daw pong nag-i-inquire, ang problema is the supply materials, ubusan. Parang meron nga siya 650k 10 kilowatt with 2 batteries na po yon. Yun po ang kanyang ngayon, dahil ang taas na daw po, biglang nagtaas. Sabi niya, mga mag-i-inquire bro, 650, may dalawang battery na. So ayun daw, 10 kilowatt setup. So tayo ang ipapalagay natin ay kung makaya ng 20, bakit hindi, di ba? Tapos may 2 batteries tayo. Hindi ko po alam kung with the 2 battery is enough na yon. Baka mamaya ang inaalala ko, maglagay tayo ng maraming panel. Kung hindi tayo naka net meter, magtapon naman tayo ng dahil kumbaga pag summer, sabi mo napuno na ng yung mga batteries natin, napuno na, tapos sabi mo yun lang naman ang konsumo mo, baka magtapon lang tayo ng kuryente. Yun ang malalaman natin pagka na kay Gian, kakabit na, kasi may app naman po na makikita naman natin yun kung ilan ang na-harvest, ilan yung ginagamit. So kung magtatapon, pwede nating i-push yung net metering, or kailangan natin magdagdag ang another battery. Yun lang po yung solusyon dyan. 17 minutes na pala akong dumadaldal. Yun ang problema sa may mahogany. Hindi pa nililipat ito ni Kongkong. Ang hirap sa instruction ni Kongkong talaga. Baka hindi niya natatanggalin. Kaya nga natin pinahukayan yan. Ayun yung maliit dun, ay lilipat na lang dito. Sabi ko ang itakip niya Carabao manure, maganda sana kung lagyan niya muna sa ilalim din bago uli ipatong yung may Carabao manure sa ilalim, and then yung pangtakip Carabao manure din. I hope. Ayan. Ito na ilipat na. This medyo na yan. Pagagandahin natin tong areang to. Although marami po ang lilinisin, ayoko naman sana nang tanggalin yung mga yan, mabubulok din po kasi yan. At the same time mulching na rin yan, pero pwede din naman nating ipaayos, palatag natin ng maayos para hindi pangit yan. Hindi ko yung malalaki na ang kuhanin, dami pong malalaking saha, puno na walang kaarte-arte, basta dinidilig mo lang, ayos na. Makikita nyo po yung arangkada ng ating mga saging. Pagyan natin ng maybe 3 to 4 months, makikita nyo po yung difference. 3 to 4 months, makikita nyo na po yung difference ng igaganda nyan.
lalo na pag nagsaha na. Ang abangan natin yung saha niyan, yung ibubunga ng saha niyan. Yan ay maganda talaga, lalo na kung lalagyan pa natin ng maraming Carabao manures. Mga Carabao manure na makukuha natin, tambak lang natin ang itambak, ay bigla pong gaganda yan. At the same time, siyempre dapat malinis. Wala na, hanggang dito na lang ang aking hose. Dapat walang mga damo. Tag-ulan ang mahirap. Yung challenge naman natin dyan sa tag-ulan, yung mga gumagapang mga farmer na baging. Yan ang kalaban natin. Jomar nag-grass cut na. Okay na. Grabe oh. Yung ating Bermuda talagang matindi. Dapat yan talagang dinidilig din. Pero pag tag-ulan, gaganda uli yan. Sabi ni Kuya, yung ano mo nga, pwede ka magpa-set up dyan kay Junjun ng sa roof nga daw. Sabi ko Kuya, papangit papangit eh. Ay nako, ayan. Grabe talaga. Pag tag-ulan naman, ang kalaban mo, padadapain yung mga yan. Sobrang lakas ng ulan. Doon naman ka mai-stress naman dahil yung mga halaman, pinadadapa po ng mga matitinding hangin at patak ng ulan ba. Ay, sayang yung saging na yun Mahila ng ating mga kaibigan. Baka si Chuchay pa naghila. Si Chuchay. Baka si Chuchay. Ano bang ano natin? Ay, ayan. So yan, okay na. Lilipatan naman ni Kongkong yan. Okay na. Sabi ko sa kanya, linisin niya na yung mga sako-sako, yung mga plastic na mga nakakalat, pati mga bike na yan. Ayan mga sako-sako. Tanggal na, malinis ba? Singit niya. Yan. Tapos kanina na andito ako, daming ayungin sa gilid po. Ayun, nasa gilid ng ayan may mga maliliit. Ayun, dami. Ganyan tapos meron namang mahaba. May lumot naman nakadikit, yun po yung kinakain nila. Gumanda yung tubig natin, hindi gumanda. Nalinis po yung dito sa kangkungan. At the same time ay nakapagpatubig po tayo. Although sabi ni brother, huwag ka mag-alala sa pump mo bro. Gawa natin ang paraan yan. Diligan na rin natin to. Grabe, unbelievable. Ay, ang wish ko, pangarap ko, di ba marami na pong mga saging, may mai-offer man lang ako sa mga nagpapareserve, yung mga malalaking grupo, di ba? O kaya bagay, pwede nating ibenta, mapagkakitaan. Pwede naman nating i-display doon sa sana wag po kayong magdamdam kung ibebenta namin, di ba? Ibibigay, okay din naman. Titingnan ko po, baka makapagdagdag pasahod, di ba? To keep us surviving, benta na lang natin yung mga saging, di ba? Mga gustong kahit 10 piso isang piraso, pwede na yun. Naalala ko dati nung kami may kainan sa highway, ganyan,
Tapos may mga Indianong tropa na alam niyo na, mga loko-loko, kaya ng saging. Yung pala pag ano namin hindi binabayaran. Tatawa kami. Talaga naman dapat. So ito naman po, kahit sabihin mo may katabi sa mga katabay ng mahogany, itong ating magiging mga saging na to, katabi ng nyog, kung meron naman po siyang enough na sustansya na makakukuha, kagaya ng yun nga, kaya nga natin nilalagyan ng Carabao manure kasi marami po ang kalaban, although may nyog pa tayo, tapos meron pa tayong mahogany, so kakain at kakain po ng sustansya ang mga yan para hindi naman magkulang yung ating saging. Ayun, although ang saging po matibay sa tubig yan dahil unang-una sa summer matibay din kasi nagkikip ka ng ano ba, ng tubig din. Ano ko didiligin ko ng maayos. Ganyan po ako magdilig para yung ilalim sa full. Para pag alis ko hindi man nila madilig, may pondo. Tapos maidilim ko. Papayam kasi bagay. Bili natin yung papayam, didiligin niya naman to. So, yung ating mga avocado ang ganda na, solid na po yan. Loko yung anong yun mga baka wala na rin po kasi sobrang init na din yung damo, kulang na din yung damo sa kanila, although mababa po yung lugar na yan, nagkikip ng tubig, matagal-tagal din naman bago matuyo, pero siyempre nagkukulang sa sobrang init. Grabe umuusok tingnan nyo naman tuyong tuyo di ko na nga mabasa yan di ko na makuha mabasa yung mga hill na yan, tuyong tuyo po yan tingnan nyo tuyong tuyo. Kaya nakababa ngayon, alam nyo na yung purpose kung bakit nakababa. Dahil grabe na putik sa dahon. Ganyan po yun kasi magtatalsikan yung tanim nating radish papalitan ko yan, baka mag spinach na lang tayo dyan. Di kaya ng radish, hirapan. Ito ano na po ito, yung ating sana makayanan, hindi na init yung mustasa. Ganda ang tubig natin. Ganda yung tubig. Woo! Tumubo na Ay, grabe. Ano talaga. Harap maligo Kaya nagkumukuha si Kongkong ng pangtanim na saging. Tatanim natin dito. Yan. Bubuhayin ulit natin yung mga magagandang saging. Actually yung kinikwento ko dati, maliliit pa po itong mahogany dito, dami namin saging.
Pag nag-harvest po ako, nakahilera dyan yung ang mga latunda, no? Dami. Binubuhay po. Yun po yung binubuhay natin ngayon. With the coconut na, with ano, di ba? Sana. Kaya naman siguro. So ayan, marami pong salamat. Buti na lang may trabaho sa Gatchawin at si Marco bawas sa pasahod. Si Nel natuloy sa swimming. Okay. Ang pangit daw na napuntahan.